ako ang mawalan. Ano mangyayari? Aasa ka sa kanila, sila nga umaasa sa'yo. Kaya dapat talaga magtabi ka para sa sarili mo. In case, kung possible na hatiin mo yung pera mo, hatiin mo yung salary mo, yung kalahati, itabi mo para sa sarili mo. Yung kalahati, yun yung budgetin mo para sa personal things mo, para sa padala mo sa kanila. Bahala na yung kalahati na yun kung saan ano. Basta yung kalahati, kung pwede ka mag-invest, invest mo. Basta yung kalahati para sa sarili mo yun. Sasahod ka ng 30,000. 15,000 para sa sarili mo yun. Yung 15,000, yun ang paghati-hatiin mo, personal things mo, pagkain mo, ang matitira padala sa kanila. Nang matuto sila, guys. Good afternoon, sis! Yung bahay ba yan na nila? Yung bahay ba na yan? Pinatayo mo para sa parents mo. Baka pagdating ng araw, maghahabulan pa yung mga kapatid mo niyan. Diba? Hala, ang pangit. Hala? Ay, sorry sis. Sisi nila, sorry ha. Pero ako nasasaktan para sa'yo. Uwi, malakas ka pa, wag ka uwi. Palagi wag kang umuwi. Ang dami ng mga magulang sasabihin na, sige na, umuwi ka na dito, magnegosyo na lang tayo para magkakasama tayo. Tapos yung parents mo, sasabihin sa'yo, wag ka umuwi, malakas ka pa naman. Agoy, gihimo kang kabaw. Ginawa kang kalabaw. Kailan ka pa pala uwiin? Pauwi nila pag di ka na makalakad. Yung gurang ka na, gusto nila umuwi ka ng gano'n na. Hala, nainis ako, guys. Abatin niyo ako, charot. Hindi nga, naawa ako sa'yo. Kung ganyan mga mentality ng pamilya mo, na huwag kang umuwi kasi malakas ka pa. Oy, grabe naman yun. Grabe naman yun. For me, para namang hindi naman katanggap-tanggap yata yung salita na yan. Hindi parents, sino? Mga kapatid niya? Hindi niya parents? Okay, ulila na siya. Okay. Hindi parents. Kasi nga parang bihira naman yung parents nga magsalita. Okay, sorry. Hindi pala parents. Ano? Mga kamag-anak mo? Nila? Sino yung nagaganyan sa'yo? Hindi mo pala parents eh. Lalong hindi mo sila obligasyon. Hello? Kahit sa parents na tayo guys, magtanong kayo kahit saan, kahit sa parents natin, wala tayong obligasyon sa parents natin. Yung atin, pagbabalik na lang ng ating utang na loob sa parents natin. Pero reality talaga, si parents ang may obligasyon sa mga anak. Ang mga anak walang obligasyon sa parents. Pero dahil family-oriented tayo, minamahal natin yung parents natin, binibigay natin yung yung kaya nating best para sa parents natin. Yun. Pero it doesn't mean na obligasyon mo rin yung mga pamangkin mo, mga kapatid mo. No. No talaga, big no. Big no. Oh my God, kapatid lang pala yan. O sige, wag kang umuwi. Mag-ipon ka, wag mo silang padalhan. Wag mo silang padalhan, hayaan mo sila. Kapatid pala eh. Okay lang kung maliliit pa yung mga kapatid mo, okay pa lang yan. O naaaral pa, okay pa. Pero pag may mga pamilya na, oo. So, ngayong generation natin, baguhin natin yung mentality na yan. Kasi hindi tayo asenso talaga, guys. Hindi talaga asenso. May mga kapatid akong ganyan, guys. Yes, totoo yun. Sasabihin nga nila sa akin na na bakit yung iba, kusa na lang nilang binibigyan yung mga kapatid nila? Bakit yung iba, pag umaasenso na, tawag dito, hindi na nanghihingi pa ang mga kapatid, kusa na lang binibigyan. Sabi ko, siguro pag mayaman yung kapatid nyo. Ako hindi naman ako mayaman eh. Nagtatrabaho din ako. Sabi kong ganyan. So hindi ko kayang ibigay. Lahat, may kanya-kanya tayong pamilya. Once na nagpamilya ka, panindigan mo, naigapang mo yung pamilya mo. Hindi ka asa sa kapatid mo, sa tita mo, sa parents mo. Panindigan mo. Nag-asawa ka, natuto kang gumawa ng anak. Natuto ka magpamilya, panindigan mong buhayin ang pamilya mo. Huwag kang umasa kahit kanino, kahit pa sa kapatid mo, kahit sa anak mo, sa magulang mo. Panindigan mo yung pamilyang binuo mo. Marunong ka nang gumawa ng bata, ang sarap-sarap, tapos ngayon, ang magpapakahirap, ibang tao, pamilya mo, kapatid mo. Uy, bakit? Nung nagpakasarap pa yung dalawa, nanawag ka, halika dito, masarap dito, tulungan mo kami. Ganon?